Hello mga loves! Welcome to my mini vlog. Ako nga pala si Julie and today ay pupunta tayong muli sa Binondo. Actually, this has been our third or fourth visit sa Binondo. And actually, ito yung vlog na ito. This will be my first time that I'm gonna use a voiceover. So tara, samahan nyo kami para explore muli ang Binondo. Napakarami pa din talagang mga area or mga spot na hindi pa din namin na-explore dito sa Binondo. So samahan nyo kami at explore muli ang Binondo. Na-miss namin actually mag-asawa ang mga foods dito at saka dami namin nakikitang mga food vlogs and food vloggers na sobrang nai-enjoy pa din talaga yung Binondo food trips, especially yung Chinese foods, original, ang namimiss namin dito, lalong-lalo na yung pinaka-trending dito na Shanghai Fried Siopaw na pinipilahan talaga. Bago namin narating yung finish line, doon din kami galing sa pinakadulo ng pila. And as you can see, dito sa video na to, sobrang dami talagang gustong-gusto at binabalikan itong siopaw na to. So sa mga hindi pa nakakatikim, and I hope that this is your sign to visit Binondo and of course to try this at makigulo na din sa pila. So as we are exploring Binondo, we are actually surprised na meron palang Chinatown Museum dito sa Chinatown Mall. So it is actually located sa kanilang third floor. So una actually, gusto namin titingin-tingin lang kami or explore lang kami sa mall, pero we actually have decided to buy tickets na din para ma-experience kung anong meron dito sa loob ng museum. And of course, for us to also opportunity to share this to our son na parang to show the history of Binondo. Tuwang-tuwa ako habang papasok, and of course, yung dalawa kong mag-ama while experiencing the museum, especially itong LRT train station, napaka-helpful sa ating mga Filipino and of course our commuters every day. So we are reminded how it's been so good na meron tayong LRT train station. And also, madami kaming natutunan about Binondo churches, yung culture, trades, kung kailan sila na-establish, and also yung business sides ng Binondo nung mga unang panahon. I can see na sobrang layo na ng development in terms of culture and tradition ng Binondo and Chinatown sa kasalukuyang panahon. Na-enjoy namin ang mga displays ng Diaryo at parang ibinalik talaga kami sa mga unang panahon. And personally, sobrang favorite ko dito sa part ng museum ay ang area kung saan pwede kayong maglaro ng sungka. Ewan ko, comment down below if you have experienced playing this with your friends na mga bata kayo. Kasi ako, it brings back a childhood memories in me. So shout out sa mga pinsan ko na lagi kong kalaro ng sungka dati. So ayan, as you can see, we're exploring it and Mikmik is enjoying it as well. Ayan, feel na feel ni Gian itong sewing machine. Feeler yan. Tuwang-tuwa din siya. So ayan, as you can see, ang ganda ng mga display nila. Ayan, nakita mo yung anak ko dyan. Feeling Don Mikael yan. Ayan, tawang-tawa din siya na ginagawa niya yan. So ganun din si Gian. Sabi ko, sige, poise ka dyan. Kung wari ikaw yung pinakamayaman dito sa Binondo. Yes, hindi din nagpatalo si Sir Gian. Oh ha? Oh, Don Gian yan. Yan. So also, I like this mestizo, this sanglay. Actually, gustong-gusto ko nito. Ayan, yung embroider na to. This just show how rich is their culture. And also, ito yung mga baro. I don't know how the term is. So yan, sobrang in-explore namin itong museum na to. May mga paintings sila and also itong mga abaniko na to. Very historical. Naalala ko yung mga lessons namin sa history and also yung mga secret language ng fans. As you can see there. Ito, sa pinaka-favorite namin talagang tatlo. So ito yung panaderia display. Meron dyan historical hopia and also mga siopaw. Yung mga Chinese foods talaga. Ang ganda nitong display na to. So actually, nagpaalam kami dyan kung pwede ba namin itry or galawin yung mga display and they actually allowed us to do so. So yan, itong sungka. Yan, so naglaro kami dyan. Una sila lang dalawa. Tapos ako naglaro din kami after. And also, nakita din namin ito.
and yung mga display nila dyan, sobrang na-amaze kami kasi ang dami-dami mo din talagang iikot. Wala namang tawag dito time limit para i-explore yung place, pero you would enjoy the area kasi you can take time to read yung mga displays nila, yung history ng Binondo. Yan, so as you can see, sabi ko kay Daddy, picturean mo nga ako dito, video mo nga ako dito. So ito yung mga sinaunang train, and of course yung trades nila dati na gumagamit pa sila ng kabayo, and up until now alam ko meron pa ding mga kalesa dyan sa Binondo. Yun yung mga archival ink, yung mga sulat, yung mga kontrata dati. So nakakatuwa lang to see that they were able to preserve this, itong mga old typewriters. Yun, so I hope you enjoy this, guys, and I hope you'll see your family and friends in this museum soon. So I hope you like this video, and I hope to see you here as well. So if you have enjoyed this video, please give it a thumbs up and also share this with your friends. Yun lang. See you again on our next mini vlog. Bye for now.